On this episode, we are eating! Mukbang ang atake. At kung ano-anong foodams for this episode. O, di ba, binago ko yung script? So, get na ng mga kutsara, tinidor, alis din, Yummers, kain tayo. Lafang! Get ready For a gay time. with Bex Friends Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na! Join lalo ng Chumika Laboom. At magbaklaan, ditechwara sa Bexters! The Man! And Jonah Show. Mag-iba tayo ng yata. Yes, ito na lang po ang kaya kong iikot, yung kanan whiz na. Ilaban mo yan. So, Oo. kamusta, Bex? Eto, pumutok na po ang kanang braso. Nakakagalaw na siya, pero hindi na normal katulad ng Napaputok ng mga mga tendons. Actually, nagbago nga yung assessment. Ay. Parang ang naging diagnosis ay frozen shoulder. Wow. So, meron tayong tinatawag na 3 stages, sabi ng doktor. Ay, freezing, thawing, and frozen. So, nasa stage 3 na po tayo. Ganyan. Elsa naman pala ang Oo, let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Correct. Ayan, and syempre meron tayong bagong listener. Nakikita mo ba yung nagko-comment ngayon sa... Oo, true. Nagigigil ako sa'yo, Sam. Hindi ko na mapanggitin yung surname kasi baka makilala si Correct. friend niya. Pero thank you so much for supporting and listening. Shalemet. Happy New Year sa'yo. And Happy New Year, mga Bex. Wait, 10 years na sila ng jowa niyo. Sana all. Sana all, no? Buti pa sila. Yung Ayan. normal, ewan ko. Correct. Thank you so much for the ang ganda ng mga feedback regarding our last Oo nga. episode. Naming nakarelate ng mga ibang sa ibang paraan man sila sa ibang paraan man nila na-experience yung bullying, na nakarelate pa din sila sa stories. Kaya nga. Meron nga tayong isang listener na nag-comment na ang naging experience naman niya daw ay hinubuan siya sa gitna ng court dahil lang bektas siya. O, diba? Yun yung mga bagets pa siya. So, yung mga ganong experience po ay very traumatic. Correct. Diba? Tsaka yun talaga yung maglalagay ng bubog eh. Wow! Bubo. Sabi ng bubog. Oo, parang meron tong paglalaga ka na na play. Charet! Ayan. At ang episode na ito ay dinededicate namin sa mga friends natin na listeners na nasa ibang bansa. Correct. Major inggit ang mararamdaman niyo sa Oo, episode. sa lahat ng mga listener namin from US, sa Canada, Hong sa- Kong, yan, Switzerland, sa Oman, yan kina Mardo family. Yan, Bo family na pala kasi marriage na sila. Japan, Yan, ganyan. Japan. Switzerland. So, Si Switzerland. si Katnunag, di ba? Or New Zealand, New Zealand. Nilipat ko Basta na may magigila. land. Basta may land pasok. Ayan, hello Kat. Ayan, hello kay Pao. Lagi ang nakikinig sa atin sa Taro. USA. Sure. Oo, tas si Jerome, lagi naman yan eh. Oo, correct. Oo, si M na nasa Dubai na kaya pa ba ang Egypt mong landlord na pinalayas ka? Kakaloka. Ayan. So, saan ba tayo mapunta? Tayo na magbaklita. Ang mga balitang, Bakla. yes! Ayan. So, una-una sa ating baklita. Si Ateng Sharon, na mahilig mag-Sharon sa handaan. Charot. Balutin. Sharing. Charot. Nagsampa na po siya ng ng cyber Live. libel case against Auntie Christy Fermin. Eh di ba, Ayaw pa ba, Mama Christy? nung last namin, Baklita, from Si the Bea. previous episode, si Bea naman po ang nagsampa. Ngayon naman po, ang superstar ba si Ma'am? Si Megastar. Oh, Megastar. Sharon Cuneta At naman saka po. ang nagsampa ng kaso. Kiko Pangilinan, silang dalawa. Joint complaint ito. Oo, kumbaga, ang naalala ko lang sa interview niya dun sa ating mga tagapagbalita during that time na nagsampa si Auntie Sharon, sabi niya, kasi may rami nagtataka, bakit ngayon ka lang nag-come forward? Ang explanation naman po ni Madam is, syempre may pinagsamahan daw sila ni Christy. So, Tas para parang kinonsider niya din. Kinonsider na lang niya yun. Kasi noong una parang siya lang yung yung nata-target. Ngayon daw yung buong family niya. Syempre pag buong family na yung napapahamak Involved, or correct. involved, tama.
nasasaktan siya. So parang sabi niya, kailangan may gawin na siyang action. So ito na nga yun. Correct. At saka sabi din ni Senator Kiko na, yes, they are public figures, pero at the end of the day, yung mga issue na pinapakalat at saka ini-invento nito ni Christy ay private matter, hindi siya public matter. So, yun yung kanilang grounds for the libel case. Tsaka Auntie Kirsty, tama na pagiging confident. Hindi porket Correct! Na Confidence is Hindi porket entertainment news ka, akala mo naman lahat ng tama na ginagawa mo. Correct. Basta wag hindi totoo yung sinasabi mo. Nasa law naman ito Correct. na hindi ka talaga, tawag nito, na masasampa ka talaga ng kaso kung mali ang sinasabi mo or merong kinalaman sa paninirang puri. Correct. Proud pa siya na hindi ito ang first time na makakasuhan siya. Gusto Parang, ko yung proud sis, kasi na makasuhan. pag ito medyo powerful na yung nagkaso. So tingnan natin sa naabutin yung confidence niya. Madam. Good luck sa'yo, Ma'am Shi. Tuloy-tuloy mo lang yan. And Correct. syempre, ikaw na mag-chika nito. Hindi ko masyado napanood ang balitang to. Yan, ito na nga, a few episodes pa parang diniscuss natin na Next nakikita yung kipay mo, itago mo. hindi kaya Okay. ikakrap natin. Tawag nito, Ako nga nakikita pero tinatakpang ko. napag-usapan natin yung Mm. divorce, bakit walang divorce sa Philippines? Oo. Kinemi. So ngayon, pumasa na sa second reading sa Congress ang divorce bill sa Pilipinas. So, ibig sabihin umuusad siya. So, Oh my God. may progress na, although yung ang tawag nila absolute divorce law or divorce bill, ganyan. Pero parang may considerations pa din sa Pinoy culture. Hindi siya katulad sa Western, lalo na sa US divorce na yung mabilisan lang. Parang Vegas. Ang tawag nila doon Las Vegas divorce eh. Yung parang pagka-file mo konting lang. Konting hearing, ganyan. Na agad. Divorce na agad. Dito parang madami i-consider. May mga 60 days na whatever, ganyan. So, ayun. Ito ay sponsored by Albay Representative Edsel Lagman. Yan. House Power, Bill go number Bicol! 9349. Yan. Absolute Divorce Act yun pala yung tawag. Mm. Ganyan. So, pag napasa na ang mangyayari pag napasa sa Congress, aakit siya sa Senate. And then a few rounds of reading again sa Senate. Tsaka pa lang siya ipapasa sa President to sign it. So, sana ma-push kasi feeling ko kailangan. Ikaw push ka for divorce. Yeah. Ako din. Gusto ko Kasi yung mga bata talaga na nagsasuffer. Tsaka yung mga Tsaka parang ang hirap maging maligaya, di ba? Kunyari, naghiwalay na kayo dahil nga walang divorce. Pag naghiwalay kayo, parang ang hirap maging maligaya. Paano pa ulit ako magpapakasal sa susunod? Correct. Kasi instead na yung igagastos ko dun sa kasal ko, may igagastos ko pa dun sa annulment. Na abutin ng 500,000 or more. Tsaka matagal lang Oo, matagal ang proseso. So, kung magkakaroon po ng divorce, edi tuloy-tuloy pong ligaya. Lahat ay happy. Kasi di ba, kaya ka nga nagdi-divorce para maging masaya ka. J-Lo, di ba? Ano eksena ni J-Lo? Ayan na nga, eksena ni Auntie J-Lo. Kasi nababalitaan po na parang they're heading for divorce. Wala pa namang parang confirmation na balita Hearsay na pa lang. na mag-divorce talaga sila kasi naalala mo nung Met Gala, mag-isa lang si Auntie. So, anong nangyari? Parang nagkaroon ng speculation na baka on the rocks na nga sila ni Ben ngayon. So, parang yun Ben Tamling. Charing. Kasi, hindi lang yun, napansin din na na meron pang balita. Ito, ang source ko ay TMZ naman ito, itong chika na to. Umalis na daw si Ben sa bahay ni na J-Lo. Parang nag-move out na. Doon na daw siya ngayon sa Brentwood. Doon sa bahay talaga ni Ben. So, abangan na lang natin ang mangyayari kay Auntie. Ni Ben recently. No? True. May point in time kasi na medyo humaward si Kuya. Kailangan natin yan ng chili toyo para mas masarap. Charot. Ngayon, chooks to go ang eksena. Masarap yato lang sauce. Ano daw? Ano ba yan? Ang harot-harot. Baka makasi ka. Ano malita mo? Mabugi Wonderland tayo after this maklita. Kasi nandito, may live audience po kami. Hindi nyo nalalaman. Ayan. So, nung nakaraang episode, na-discuss natin ang kaso ni PDD at ni Cassie. True. Na hindi mo na papasok sa school. Hindi ko ma-let go yung joke pag nababanggit si Cassie. Ayan. So, eto. May bagong,
videorette na lumabas about. Oo, regarding napanood mo that. ba ito? Oo, Di ba napaka-grabe yung abuse na Correct. ginawa niya kay Ateng. Kayo ba, mga Bexers, napanood nyo ba? I-search nyo na ngayon. Nas- PDD, Cassie, ganyan, hotel. Oo, tapos makikita nyo doon yung bugbugan na nangyari. I mean, si Cassie po yung nasaktan kasi palabas na siya nun ng hotel room, Aha. tapos pagora siya ng elevator, tapos sinoktan siya ni PDD. Hinabol siya. Oo, tapos sinipa-sipa pa siya, tapos Binugi siya. ano yun, yung parang ginatak, o Oo. ginag pa siya. Kinaladkad. Ganyan. Parang ang drag me to hell. Ganon. Nakakaawa si Cassie. Natatawa lang kami sa mga namin, pero naawa kami kay Cassie. Cassie, hindi ka muna, sabi ni PDD kay Cassie, hindi ka muna papasok sa school. Ay, shoot. Oo, kawawa na. Sana naman, syempre, dahil nga dito sa lumabas na video na to, mas nagkaroon ng tawag na strong proof na talagang totoo ang allegation kay Correct. PDD. Kasi Pero yung video na yun, siya yun. Tsaka 2016, although 2016 pa yung video, Mm-mm. tsaka parang nasarado naman tong kaso na to noong 2018, ganyan. Pero kasi, ngayon lumalabas yung speculations about PDD na malalaan. So, parang it adds fuel to the proof na Mm-mm. may mga kalokohan talaga Tsaka diba na-chika natin last time yung Junakis niya, ganun din yung pag-uugali. correct. So, nang dahil sa'yo, namana na ng anak mo kasi nga nakikita niya yung ginagawa mo. Gusto mo yun? Gusto mo Bintang. yung gigil, correct. Gigigil ako sa'yo. Ayan, so yan ang ating mga ngayon, mga ganap. Ayan, so sa pagbabalik namin, ayan na, ito na ang pinakahihintay na kainan portion. Hindi kami yung magkakainan. Ang baboy! Lalapos lang kami. Ayan. Kami yung kakain, hindi kami yung clear Okay. lang. Oo, So pagbabalik disclaimer. ng Dexters! And we're back. Yan, ito na nga. Nakikita nyo ba? Hindi ko makita. Charet. Ayan, so magmumukbang tayo for this ganap. O, so habang chikahan, Oo. mukbangan. Lumalaps. Ganyan. Oo, correct. So, syempre sa Filipino culture, sobrang uso po ang street food. Correct. Mhm. Ayan, so meron tayong introduce namin isa-isa. Sa mga friends namin sa abroad, sorry, Batiin tayo. dito lang to. Meron kaming tokneneng. Tokneneng to, di ba? O, tokneneng tawag na or Kwek kwek-kwek. yung malalaki. Tama ba? Or Ewan ko, magkaiba? kwek-kwek din Basta yung tawag ganyan. nila sa maliit. Sa amin kasi to, egg waffles. Egg waffles! Keratin. Lech. Ayan. Basta ito ay made of quail eggs. Oo. And yung pambalot ay harina at food Food coloring. color. O, di ba? Ang sama. Sorry. Meron tayong kikiam, ganyan. Made of Kiki. Kaya pala ganun yun. Charing. Ayan, meron Meron tayong Fish. squid balls, fish ball. Ayan. Na hindi naman talaga squid at fish ball. Hindi talaga siya Oo. made out of fish and squid. konting process pa nung fish ball, patis na siya. Sorry. Shota. Meron din kami ditong Torones. mga Oo. Ito po ay ang mga saging na binalot at nilagyan ng azukal. Correct. Tapos prenito sa mantika. Oo, true. Nakaka-high blood. Oo, ang sasarap. Ayan, tapos meron kami ditong grouse bar. Wow, makapag-promote. Wow. Grahos Barbecue, ang kanilang barbecue Oo, house. barbecuehan ng pamilya, ganyan. Meron tayong isaw. Oo, that is chicken intestine sa mga hindi po nakakalam. Oo. So dito po dumadaan ang mga kineso ng manok. Charing. Ayan, barbecue hay. Barbecue hay, hotdog may. Correct. Tsaka meron Ang din liit. Charet. meron Tabang malaki. ito. Ang ducks. Ayan, meron din Kakaloka. siyang isaw ng baboy. Yes. Diyan ang Sarap. tumadaan ng mga. Anestras. Oo, correct. Oo. Ayan, so simulan na natin. Oo. Ano bang una mong itatry? Ako gusto ko yung parang unahin ko na yung kwek-kwek. Ayan, sige. Kasi, favorite ko talaga to. Para ma-high blood na talaga ako. Ako dito tayo sa fishball. Sige. Ganun. Dati, ang fishball, piso 2. Ngayon, Ngayon, nakatuhog na siya ng hindi ko alam ilang piraso, isang stick. Parang 10 pesos. Parang 8 pieces yata. ang mahal naman. Hindi ako Itong sure. kwek-kwek, na to 5 piso isang itlog. Tama ba? Hindi, ako? yan? Or 20. 24. 20. Kayo na mag-divide Napapagod ako mag-math. Compute na lang. Siyempre, meron tayong sauce dito na 20 divided by 4.
Five nga. Five, oh. Ayan, nag-doubt pa ako sa sarili ko. Nakakabuti. Hindi ako sure kasi. Alam mo na, bugo samat kaya nga nag-mask ko. Chatet. Ang sarap. Pagkatapos ko mag-meltdown last week na ayoko nung kaya naririnig mo kaya magmumukbang. AMSR. Teka, nang-review ko ba itong isa? Sige, wait lang. Bago ko magpunta sa fishball. Kung na din kumuha ka dito. Mag-iisaw muna ako. Sige. Bugs! Nukulingit siya! Ang liat brakos. Naraintindihan pa ba kayo? Actually, sobrang benta for me na itong barbecue namin. Kaya mataas ang standards ko sa barbecue pagdating sa labas. Kasi, Kung nandito po kayo sa Laguna, bisitahin nyo na po ang Grouse Barbecue para matry nyo po lahat ng barbecue nila. It's a family business, no? since 1987. Ay pa, di ba? Oh. Kaya siya maharli ka. Sa Islam, Pantropico. Yung pamilya po namin na may usok. Hayop ka. Dahil more usok yung Oo. ganyan. So, try natin kung masarap nga ba. Wala. Ayaw ko mawala ng itlog sa steak. Ako naman ngayon ang magkikeneso, mag-fishball. Masarap po ang fishball sa minatamis na sausawan. Pag hindi matamis, ewan ko na lang. Ito, tatry natin. Try pala ng mic ko. Kasi nga ayoko narinig yung nguya. Sarap. Miss ko yung fishball. True. Sa mga, Menjola dyan before, nung nag-college or sa UBEC, naalala niyo ba yung mga gilid-gilidang street food? Oo. Pero Sa may tapat ng Beda, yung malapit sa LRT, may ganito dun eh. si Kuya, ano ang pangalan niya? Kalimutan ko na rin pangalan niya. Tapos every after rehearsal ng DJ, yung dadaan siya sa may harap. Pero yun ata yung malinis na street food kasi naka-cover. Yung isa sa may Beda, yung hindi. Yung mga mantika na 100 times na nagamit. Pero laban pa rin Laban kami. ko yung mga street food sa likod ng likod ng building natin. Doon sa may Vimapa High School. Dentistry ba to? Oo, Dentistry papuntang building. Densai. Oo. Doon malala yung mga, pero ang sarap din doon. Grabe. Grabe nun. Kung ano i-crave mong street food nandun. Correct. Pati mga bagets. Kung nag-crave ko Sarap kayo lang. sa lalaki, go kayo sa dentistry building. Dami mo na. May mga high school kasi doon, sa likod ng school namin. Shota ka, yung sa Bimapa High School. Kaya saka di ba kasi usually, Kaya ko din tong isaw. mga 5, wala na kaming klase niyan. Isaw? Na namin. Mm. Go tayo sa likod. Bahay na tayo ng food. Tapos sakay na rin sa BMO. Oo, Kahit bawal kumain. Ang BMO po ay Bulwagang Maestra Osang. correct. Ngayon yung parang bahay naming mga taga-dramatic yun. True. Kami nakatambay kahit walang rehearsal. Correct. Dahil napag-usapan na rin naman natin ng mga story natin sa mga pagkain na ito. Ano ba yung relationship mo sa food, with food? Kami, it's complicated. Wow! Oh! Talaga, sobrang tawag nito. Pag stress eating. mas kasi diba yung iba tulog, yung iba ako talaga kinakain ko siya. I eat my feelings. True. Ako naman, kitang-kita naman, very evident, na frozen shoulder tayo kakakain. Feeling ko. In the midst of diabetes na ito. Charis. Gago. Charis lang. Pinanindigan mo yung pagiging media. Charis lang. Media diabetes. Hindi. Kasi, lalo na pag nawawalan ako ng gana sa work, mas nagkakaroon ako ng energy pag meron akong pagkain sa tabi ko. 'Di ba since ng pandemic nagkaroon na po tayo ng office setup, work from home na hybrid setup, 'di ba? Office, bahay. So pag nasa bahay, gusto ko may katabi akong pagkain para habang nag-work ako may nginunguya ako. Stress eating din. Pero Kasi parang pinipilit mo yung sarili mo na tapusin yung trabaho na to kahit ayaw mo eh. Yung ganun ako naman, ang ginagawa ko, bago ako mag-start mag-work, bibili ako ng food. Tapos, oh my God, oo. pero hindi ko siya kakainin agad. Ko. Tabi na. Kailangan ko muna matapos ite. Pag natapos ko na yung batch na tong trabaho, tsaka ako makakakain. Ganyan. Ako habang nag-work. Ganun ako. Kasi hindi ko kaya yung may ginagawa pag kumakain.
Kaya ngayon medyo nakakagard ako magsalita. Tapos lumalaps. Pero laban, try ko naman tong egg waffles. Egg waffles! Ang taray. Lang. Di ba nag-viral yun sa uso sa Facebook yun. Naubos ko na po Mm. ang stick ng isa. Kasi pa lang ito marami pa. More to go. Nagkamali ako ng sausaw. Kasausaw ko yung kwek-kwek sa suka. Okay lang kasi yun. sa sauce, pero ang sarap pa ha. Masarap siya. Ako lagi ako nagsasawsaw ng kwek-kwek sa suka. Mas gusto ko yung sauce. Ay, patry, meron dati sa Cubao, yung kwek-kwek nila, nakakuhog ng 4, tapos iniihaw pa nila. Ang Wait, sarap. totoo ba? May Oo. pag-ihaw? Hindi ko na Sarap. ba't di ko na-try yan sa Cubao? Ihaw natin ngayon yung sabi na. Sige. effort. Wala tayo ng grahos para mag-ihaw lang. Pero ang sarap, try nyo, pag meron kayong ganito, tapos may nakaset up na pang ihaw, try nyo. Sarap niya is, Hindi ko alam mo unahin ko. Parang bet ko din ng hotdog. Pero hindi siya malaki. Maliit siya. masarap din sa sauce. I swear. Hindi ako sanay sa maliit. Tsare. Dahil, correct. Tsare. Naspada. Nagsmadahan. Yung baboy. Ang baboy. Bakit? Tsaring lang. Don't play with your food. Yaring Don't play with your food. Ito po ay pork barbecue. Correct. Ayan. Nakita naman, napakaganda ng kulay, ang glossy, may review. Review. ang moist. Oh, Go Grouse Barbecue. For how much? 20. Oh, 20 pesos na, nag-inarte ka pa. Bumili na kayo pag nandito kayo sa Laguna. Saan ba to? Santa Rosa. Tignan nyo, nagpunta ako Laguna, di ko alam kung saang ano ba. Dito kami sa bahay namin pala. Oo, nandito kami ngayon sa bahay ni Mel. Nagtatry ng food. Oh, yung hotdog makintabi yung julo. Charing! Ayan o, nagtutuloy din yung mantika. Sausaw sa sauce. Ilagay mo dito, di ka nagsusuka. Easy. Ako sa barbecue suka ako. Kayo, Sa barbecue suka, pero pag mga ganito. Ayaw yung walang guys. Guys, huwag na pala kayong bibili. Bakunat mo na siya. Don't buy. Hindi, mga ano yan. I'll survive. Siksik kasi yung pagkakaano. Magda-defend siya mga Bex, pero huwag kayong bibili. Ano? Well, hindi pa naman sabi yan. Hindi, kasi medyo kanina pa siya, na-tender Uy, si Sisi nakawear na Hello Kitty. Tapos may pamangkin. Pangalan ni Auntie. Sab. Sabi! Napahilow sana natin, kaya lang baka mga tayo. Bawal yata sa TikTok. Ay, sa Spotify. Ba naka-Hello Kitty outfit si Sis. Ang daming dumadaan-daan dito sa Balernam. Therefore, kasi kami ngayon. May live audience kami. Parang pumasok sa boobs ko yung pero laban. Laban lang tayo mga Bex, ha? Ang harap ng hotdog, Ayan. Siyempre na pag-usapan natin yung relationship mo sa food. No, that's hindi ko nakikita yung outline na. Go lang. Ikaw na ibumangka. Ano ang favorite at hate mo na food? Ito na yung natin. Next topic. Favorite chicken? Kahit anong klaseng chicken? Basta chicken. Go ako. Ayan, Ako? ikaw. Favorite ko talaga kare-kare. Sa ulam, ha? Kare-kare na lechon kawali or kare-kare na beef yung may tuwalya-tuwalya, yung may ox stripe, Yung tuwalya na bagong paligo. yung bagong puna sa kipay. Charot! Yung 3 days sa CR. Sorry. Sorry pa ang baboy, May bata. Ay, sad! Yan na lang. Di ba? Ayan. Kung di niyo po nalalaman, favorite ko si Hello Kitty, kaya affected ako. Ang hate ko naman, pag hindi ko gusto yung smell, like, tortang talong. Ayoko yung smell ng... You don't like talong? Hindi. Ba yun? Ayoko din ng amoy ng toge. Hindi ako nagtotoge. Ayoko na amoy ng cucumber. Same. Hindi ako Cucumber sa kay Go. Yun, yung mga ganyan. Ako po, number 1 okra, no? Ayoko Ayoko talaga din ng okra. Feeling ko nalawayan ako. Yan yung peg. Parang may dura, may Para tag. kapag liptole lang sa gulay. Ganyan. Tapos, hindi ko din po bet yung cucumber talaga. Ayoko din yan. Parang nakakain lang ako nun dahil kay Papa. Kasi sabi ni Papa, healthy yan, lagay mo sa sa suka, sa asin. Tapos, kakakain namin pag doon ng TV. Pero hindi ko talaga siya makayanan. So, ang next ko na pinapak nun ay lemon. No. Masarap naman siya, yung lemon. Nagwan ako sa di ba hindi ako mahilig magtoge. One time gumora ako sa baler ng Jowa A, pero ex na.
Yun yung ulam. Hindi ako maka-arte. So, Pinilit mo pa pili ko na lang. Alam mo, parehas tayo. Alam din niyo po kasi nalalaman si Omid mahilig sa okra. So, lahat po ng ulam namin may okra. So, nung mga nag-umpisa pa lang kami sa relationship namin, yung first Hindi year ka namin, maka-emote. yung first year namin, syempre, niluto niya, no? Parang ako, inipilit ko na lang kainin. Tapos after, charay, suka-suka, ganun. Pero ngayon, hindi niya na ako mapilit kasi alam niya naman na hindi ko gusto. Pero hindi ko talaga gusto yung okra. Ewan ko ba, tatay ko nga, si Papa, kumakain ng okra. Alam niyo yung nasa, eto, kunyari, baso ng tubig, imagine niyo. Tapos nakababa dyan yung okra. Ilalagay niya sa ref. Kinabukasan, yun yung kakainin niya. Yung hilaw na okra. Tapos yung pinagbabara ng okra. DJ namin. Oo, parang ano daw yun, gamot sa diabetes. So, pag naging candidate na po ako, yun din ang aking path. Charay. Nakanda ko yung itsura ko sa monitor. Mukhang hamster na umuuya. Sa ako. Ang next ko na po nakakainin ay hotdog. Ayan. Ako naman, balik tayo sa kwek-kwek. Mamaya na ako, babalik. Gusto ko ng squidball pero nasa ilalim. Oo nga, nasa ilalim. Oo. Ayan. Let's try it. Oo. Yung kwek-kwek po naging tanghulo. Ay, hindi ba alam mo ba yung tanghulo? Ano ba yun? Yung mga prutas na sa usong street food sa Korea. Yung Alam, mga buong fruits na inaano nila sa sugar syrup. Tapos parang pakukot niya yung fruit. Tapos titigas siya. Tapos kakain. sugar coat fruit. Parang ganun ang type. Oo. Tanghulo yung tawag. Tanghol. Hindi ko po alam yung mga chalet na street food. Hanggang Pilipinas lang po tayo. So, wala akong may Tatayin po ko-comment natin po. ang kwek-kwek na tanghulo. Ang sarap po ng hotdog. Pero alam mo ba kung ano ang OG na tanghulo sa Pilipinas? Banana Q. Aminin mo. Aminin mo. Prutas na may sugar coating. Correct. Oo. Aminin mo, tanghulo. Actually, mas gusto ko talagang barbecue hotdog kaysa dun sa prinitong hotdog. Hindi ko alam kung bakit. Same. Tapos guys, mas masarap to kainin with kanin, with rice. Ako talaga, nung nagda-diet ako, nung mga panahon nagkikito pa ako, ito lang ang kinakain ko before, during dinner, yung isang buong unbox. Ang lungkot niya talaga pag walang kanin. Ang sad. So parang tinitiis ko lang siya, tapos tubig lang ako ng tubig. Pero pag kayo na mahilig din sa kanin, masarap to with rice. Tapos, masarap to sa suka, at toyo. Yan. Sarap. Ako mahilig ako magsawsaw. Mahilig ka ba magsawsaw? Sa chismis, charet. Sa paano? Sa buhay na may buhay. Yung may buhay, nangangailam ako. Charet. Nasawsaw. Mahilig ako sa mga mahilig ako, kung sa pagkain, mahilig ako sa mga sawsawan na yan. Ako din. Gustong-gusto ko yung may mga sili-sili. Yung pag sinigang, masarap yung may patis, sili, kalamansi. Ayan ang number 1 na Ako kaya magaling akong gumawa ng mga sauce. Yung mga magaling pero hindi mabanggit yung Sige nga, pakigawa ngayon. Pakidemonstrate. Hindi, yung mga garlic mayo, mga ganyan. Mahilig ka sa mga ganon. Gusto ko yung mga ganyan kasi parang boring for me pag walang sauce. Eto, kaya ba sa garlic mayo isawsaw? Charis. Parang wheezy. Charing lang. Yung wings, chicken wings, ganyan. Kaya, syempre yung classic na ketchup mayo, Oo. mga ganyan. Pero hindi ako nagme-mayo na mayo lang. Isa yun sa mga ayoko. Kaya hindi ako kumakain ng yung macaroni salad. Dahil doon. Dahil kasi mayo based siya, di ba? Pag ayoko nga ng smell, hindi ko siya kinakain. So, hindi ako kumakain. Isa yun sa mga hate ko na. Pero nagme-mayo ko pag dip. Mahilig ako sa mayonnaise pag kasama ng ketchup sa mga sandwich, ganon. Tsaka mahilig ako sa macaroni salad talaga. Hindi ako. Tsaka yung chicken macaroni salad, mga ganon. Si mother Bet ko yun. magaling gumawa ng Tita Lan. Tita Lani. Ito na yung tube. Oo. Ito po talaga, ang tubig ni Mel since college ay Coke. Ayan. Can survive. Oo. Ayan, kayo mga Bex, ano ang favorite street food nyo? I-share nyo na sa amin. Correct. And more pa tayong pagchichikahan about food sa pagbabalik ng Bexters!
We're back. Yes, we're back! Ayan. Jumebaro lang. Charis. Busy! Paano na ng konti? Dahil baka mahirinan. Mahirinan. Ayan, so for this round, lalaban tayo. For this round. Ipupush natin ang Turon. Again, ito po ay ang... Why are you laughing? Meron po kaming live audience. Sure out Hanggang dito. Eme. so deep. Eme lang. Pero I miss him. Kala mo meron talaga yun. Hindi yan. So, go up sa ulit. So, i-chika mo na nga. Ano yung keme ng turon? Ayan na nga, yun itong binalot na saging. Ito ang ano. Ikaw ba, usually kasi ang katandem na to banana Q. Hindi, mas turon ako kaysa banana Q kasi mas gusto ko yung may balot. Tapos, It's giving lumpia. tapos gusto ko kinakain lang yung balot, tapos eliminated yung saging. No, parang pumapak lang ng papel, ganon. Ganon. Masarap din to may may vanilla ice cream. Wow. Chalet. Wow, elevated turon. Oo. Oo, masarap Turon din siya second with floor. Elevated. ube. Aha. Yung ube na ice So cream. actually gusto kong turon yung may langka. Hindi ko alam kung may langka. Gusto ko din yung may langka kasi pampadagdag siya ng tamis. Correct. Ito yung isa to sa mga kinakain natin sa V-Mapa before. Sa likod. Yes, oo. Natatandaan ko na. Nandun Actually, ang masikat talaga. Ito na college memories na namin to about food. Okay, go. Ang masikat talaga sa mga college na mga kainan, yung Hepa Lane sa may FEU, sa may Recto. Ano nga ba yun? Yun yung mga ganito, Yung mga mga street ganito, food Hepa Lane na oo. Yung mga 1,000 times na nagamit na mantika. Pero Correct. laban Yung lang. lahat ng estudyante nakasawsaw na dun sa anek, tapos dun ka din sasaw-saw. O yan din sa pag-ano. Kaya siya Hepa Lane tinawag. Ano din Kasi sa pag-ano. Sinabihan talaga ako ng tatay ko, anak. Sabi niya, Don't you dare. huwag kang kakain ng street food sa Oo. eskwela. Ang dumi-dumi nung sinasawsawan. Kasi Yan nga yung lahat issue. na dun nagsasaw. O, kasi syempre concern yung tatay ko, gastusan naman sa ospital to pag nahepa ka. Correct. Okay, so sinunod ko naman siya. So ang napili natin na na street food ay yung dumadaan sa school Correct. after ng rehearsal kasi siya, Kalimutan ko talaga ni kalimutan ko Yeah. pangalan ni Kuya. Basta nakasalamin kasi yung niya, yung mini stall niya na moving. Hindi siya yung hindi siya yung open na stall kasi meron nga siyang takip lahat ng mga paninda. Correct. Tsaka hindi siya nilalangaw. Tapos yung mantika niya malinaw pa, hindi pa itim. So, bawal ka mag-double dip kasi ilalagay mo sa ganito yung sauce. Oo. Actually, sinabi niya kami na, wag kayong dapat kuha na kayo ng isa, tas dyan na kayo Correct. dadaw-daw. Kung Ganyan. ayaw mo doon ka sa likod, doon nga sa may V-Mapa, nandun yung mga medyo Medyo, dangerous. If you want to take risks, Mga risky food, gani. oo. Ano mga kinakain natin before? Hindi ko na nakain yung turon. Yung kwento mo si DJ Snoop. Ayun yung sa DJ Snook. Meron kasi kami, syempre yung baon mo pag college, magkano binibigay sa akin dati? 500 pesos 1 week na yun, o per day. per day. Tapos kailangan kong pagkasyahin yun kasi layo na inuuwian ko, Taytay. So, namimili lang kami ng lunch na Parang nakachipan. half pa lang nun, Jo Masay na. Oo, half pa lang nun, Jomasay na kasi yung FX balikan, yung LRT. So, ang budget mo na lang sa pagkain ay 300 pesos. Tapos, pa yun, ang haba pa ng oras sa school. So, ilang kain din yun. Oo, ilang kain din yon. So, yung DJ Snook, yung sa likod ng, saan ba to? Malacanang. Malacanang. Papunta Nilalakad namin. Tapos, nandun yung tinatawag namin na Imbierna Sisters sa nagtitinda ng mga Pinoy food na ulam. Yung mga namin dyan, mga kaklase namin na laking DJ Snook din. Ang naalala ko, second year tayo, naalala ko na madalas tayo dun mga theater days natin, mga theater arts days. Sila Kevin, sila Maming, ganyan. Rap. Tsaka yung mga performing arts, mga kaklase natin. Tsaka yung mga, tayong mga broad. Ang natatandaan ko dun yung chicken may oyster sauce. Meron ba sila? Oo. Ang favorite ko po kasi talaga mga zest, yung tosino. So, meron din sila yung nagmamantikang tosino. Ang sarap. Isabaw sa kanin. Ako nga kasi bilang favorite ko ang chicken. Chicken talaga ang target ko pag pupunta ka doon. Hmm? Yung piprito muna nila yung chicken, tapos i-coat Ang nila. dumi ng fest ko. Gigisa nila sa may oyster sauce. Ganyan. So,
mura lang siya pero masarap. Correct. Tapos nakakadalawang kanin ka pa. Pero, Kasi mura. tas andun yung Imbay Sisters dahil ang iingay namin. Kami yung kumakain, tawa kami ng tawa niyan. Tapos naiirita yung mga fest. Correct. Another is yung Red Spoon ba yun? Ay, yung favorite ko din po pala yung cheesecake. Oo. So, doon sa school, sa labas, may nagtitinda doon ng blueberry cheesecake. Red Tapos, Spoon. May naglalunch din tayo dun minsan. meron sila, di ba, sizzling, mga sizzling Oo, na, sizzling, sizzling burger steak, ganon. Tapos after, nagbo-blue blueberry. Iba-ibang flavor. Tapos yung yung kuyang bantay doon, since pag madaming umu-order, i-announce niya yung order mo after niya i-prepare. Banana, yung mga kasi flavor. Banana blueberry cheesecake. Mga ganyan. Ako, ang favorite ko doon, banana chocolate. Banana chocolate. Nakasalapit ka, gagat mo. Akin yan, kuya. Strawberry. Yan, ganyan doon. Ganyan. Tapos yung katabing school, yung VMAPA High School, meron doon parang kantin din eh. Oo, Kumakain correct. din tayo doon. Doon Taro. nga yung may toron, yung Oo, merong correct. mga tinapay. Meron ako nakikita doon eh. Yung diregla na tinapay. Pandaregla. Panderegla. Kalihim kasi yun. Yun yung mas Eh bakit kasi panderegla yung tawag? politically correct. Tinapay politically correct. Ayun. Kalihim. Ano po kalihim tawag doon? Kalim. Tapos, yung parang May muffin pula. is kabayan. Kabayan. Oh, Ayan. diba? Pag walang-wala ka na talagang pera yun ng Oo, takbuhan mo correct. kasi TPDT parang less than 10 pesos, may tinapay ka na. Hindi naka-iconic sa CEU canteen. Shumay rice? Si ating favorite natin. Show my voice? 45? Kung kilala niya si ate, sa baba ng CDL. Hindi ko alam kung buhay pa ba si ate. Uy, Oh my magets God. pa yun siya. No, pero ganun yung tono niya lagi. Show my pag- voice? ano, 45? Ganun siya. Pag hindi recess, so syempre wala masyadong bumibili. Mm. Tapos pag may mga dumadaan, mag-offer siya. Show my rice? 45? Iconic yun si ate na pag maririnig mo lang siya, tatawa ka na lang eh. Kahit mag-isa ka lang na dumadaan sa kanya. Feeling ko si Paul naririnig tayo. correct. Nakikinig to eh. Paul Pero kanina- gaya mo to eh. Lifesaver yun si Show My Rice 45. Oo, pag wala ka na talagang Oo. anju. Kasi may rice ka na eh. May rice ka, may ulam ka pa. Pero harina nga lang yung ulam mo. Ay, man, masarap din yung mga Charis. food doon sa baba ng CDL. Tapos na naging ulam mo na yung chili oil. Kasi nga, Mm, tatlong kagat lang yung siomay. true. Ano pa ba? Tsaka, doon po sa kantin, doon tayo unang nag-interact talaga. Ibang canteen Tama ba? yun. Sa underground canteen yung unang interaction. Itong siomay, yung sa may taas. Yung sa may baba ng CDL. Ah, Diba gotcha. library, Oo. tapos nandito. Gotcha. Yung katabi ng clinic. Oo. Mhm. Yan. Yung unang interaction natin sa underground, sa may ISC. Tama ba? ISC nga ba yun? Ito yung nagpanggap po kami. Oo. Na hindi kami gutom, gano'n. Magkaklase kami, pero hindi pa tayo masyado nag-uusap nun sa klase. Tapos, kami na yung nagkabuhang grupo. Syempre sabay-sabay kami kumain. Tapos yun yung first interaction namin na hindi siya bumili ng food, hindi din ako bumili ng food. Oo, tapos doon kami, hirap na hirap akong kunin yung kikiam shoot ng ngayon. Kasi kaliwa eh. Hindi ka kumain nun because Diet. Yan ang dahilan. At the same time, TPDT si Akla. ako naman, kasi umaga yun, hindi ako talaga kumakain ng umaga nun kasi meron ako experience nung high school na kasi di ba sobrang early ng school. Mm. So, di talaga ako nakakapag-breakfast. May one time na sobrang aga ko nagising, nakakain ako. Pagdating ko ng school, na-earn na akil. Major Baro. Oo, sa... Kitay. Oo. Oh my God. So, traumatic siya. So, after nun, hindi ako makain ng morning hanggang college. Mm. Kaya nung kumain sila, hindi ako kumain. Pero na-overcome ko naman ngayon. Umiit na akis Kasi nga diba na-discuss natin last time is yung bullying and bashing. So, nung bagets-bagets pa ako, kasi medyo jubilin ako nun. So, nung pagdating ng college, sabi ko, di na talaga ako kakain. So, puro ko oatmeal. Pero ang pag ibabalikan mo yung mga picture natin, nung papayat natin, no? Feeling natin, nung Nung lalaki tataba, natin. ewan ko ba, kasalanan to ng ng media. Wow! Sure. At ng mga Pero false totoo advertising. naman. Kasi Totoo naman. pinaniwala nila tayo na ang payat ay ganito. Kumbaga Correct. parang naglagay sila ng standard. Correct. Ano ba yung mga foodums dun sa Balik sa food.
Ayun nga, yung kinento ko kanina nung sa natin, previous segment, yung sa San Beda nga, yung may ganito Aha. din. First Tapos- trip din. First trip pala, o yun, sa mga nakakaalala, yung first trip, meron akong favorite doon, yung spam rice. Ang favorite ko Kasi mura lang yun eh, 65 ba yun? ang favorite ko Pasok sa baon. sa first trip is mga ihaw-ihaw. Ang alam mo kung anong pangalan. Hindi ko makalimutan yung name ng store nila. Gossip Grill. Gossip Grill. Fanatics ng Gossip Girl. Tapos katabi niya frozen banana. Ay, favorite ko din yung saging na May ice cream. hindi. Frozen siya, tapos paglabas, nun lang Di ba lalagyan frozen ng- shoulder? Isasawsaw nila sa chocolate, tapos matitigas yung chocolate. So Tapos lalagyan matagal ng na mga pala toppings. yun. Oo, lalagyan ng mga toppings kineme. Okay, may nakita kasi ako dun sa Alpha Mart na ganyan na binebenta, yung frozen banana, yung pero nakapack na siya. Hindi ko matandaan na meron na pala niyang even before. Pero ang hindi ko makalimutan sa first trip, si Rogue. Teka lang, meron akong alaala dito kay Rogue. Nag-text mo siya sa akin. Sabi niya, Jojo, I need your help. Tapos sabi ko, why? It's a matter of life and death. Go to first trip. Parang ganun pa. Siyempre, Ay, hindi inisip ko ko, makalimutan yung pag first trip, si Rogue agad naalala. iniisip ko, na-aksidente ba to? Nabangga ba to? Ganyan. So, tinawag ko Laura, kagad oo. sina yung mga friendships, Wait, sina Chris tara, Bago, ano sina na? Mel. Baka kung ano Life and nangyari death na. daw si Rogue. Tarago eh. Siyempre pag college ka, di ba? Tapos, mga first year pa tayo nun, so medyo meron tayong naivety. Medyo tanga. Oo. Tarago. Parang gusto mo sumuport agad. Correct. So, nung pagpunta ko doon, alam nyo kung ano talaga nangyari. Nabuhusan ng coffee. Matter of life and death talaga. Nung gigigil ako. Nabuhusan siya ng kape, so hindi siya makabalik ng school kasi dirty na yung uniform niya. So, parang iniisip ko, ano namang magagawa ko kung pupunta ako doon? Kapan mo daw, be. Diba? Kaloka, karog. Tapos, ano pa ba yung mga, Ay, may grupo sila doon. Yung mga strippers. strippers. Oo. Yeah. Dahil nga first trip. Tapos nung narinig ko yung pangalan nila na strippers, iniisip ko, do they really strip? Parang, Tapos tayo naman, ang pag hindi natin trip ng first trip, gumagora tayo ng center point. SM Santa Mesa. do we go sa SM Santa Oo, Mesa? Kasi isang lang yun, tapos gugora tayo kaya Katmunag. Sa Baler nilang naka-carpet at sa maraming vase. Sa baler nila na puro gold kasi yung Oo. pudra galing Saudi. Correct. Mm-mm. Nagbi-video okay tayo, ganyan. Balik Tapos, ng school. wait, may naalala ko dyan. May one time na pumunta kami kina Nunag, ang eksena. Naglakad po ako sa baha. Tapos takot na takot ako pag-uwi kasi naisip ko baka magkaano ako. Ano yung sakit? Yung leptospirosis. My God. Leptomania. Sorry, iba Oh pala. my God. Lepto. Sabi ko talaga sa tatay ko, tay. Sabi ko po pa, nag-ano ako sa baha. Nakakamiss Kaloka. naman yung mga ganong ganap. Ang pinakamalayo nating nadayo during break time is hulaan mo saan, tatanaan mo saan. Wait lang. Kailangan natin, Imposible. tapos na ng class natin ng 11 a.m. Pero kailangan natin bumalik ng school dahil may Mr. and Miss CEU na required tayo manood. Ang Mr. and Miss CEU, 7 p.m. pa. So, mahaba yung oras. Saan tayo gumawa? Kina Dana? Wiz. Ay, hindi pa ako nakapunta kina Dana. Kubaw lang si Dana. Lapit lang yun. Pero hindi pa nga ako nakapunta sa kanila kasi Ay, lagi talaga ako, ba? hindi, kasi lagi akong hindi pwede. Madaming nabong doon. Charing. Yung may jowa siyang Anes. Wizy. Wag na natin pag-usap. Oh, go. Bulacan. Gumawa tayo ng baliwag kila Len. Kila Lorraine. Ay, oh my God. Noong mismong araw, tapos Oo, bumalik din ng din gabi. tayo. Ano ba? Kumain lang din kami dun sa Bulacan. Tapos bumalik din ulit kami, patakas pa yun. Correct. Kasi hindi rin gusto kasi ni Papa na Kusad-sad nag-aalis ako. gumugo. Oo, gusto niya pag school lang. So, nakagora kami ng Baliwag, Bulacan. Tapos, nung pabalik na hinatid tayo nung pick-up Ano ba? ng Pudrahe. Oo. Bait ng tatay talaga ni Nelen. Uy, pero bokot yun Oo, bukod. Naalala ko yung natutulog tayo. Nung nag-host tayo ng dibo ni Lorraine, tapos, matulog na kayo. Barbecue tayo ulit. O, tapos. Wala tayong choice. Kahit gusto pa natin magchikahan. Or, look. True, kasi nakikita yung ilaw. Charot. Correct. Ano pa ba? Manggang hilaw sa isa din yun sa lagi namin kinakain bago mag-rehearsal sa BMO. Hindi kasi ako mahilig masyado sa manggang maasim at bagoong eh. Ang sarap yun. Oh my God. Pinagkakaguluhan namin sa BMO. Correct. Ayan, at syempre, from Filipino food, meron din naman kami mga favorite foreign food.
Ano nga ito? Ano? Number one memory mo. Kala mo hindi Pinoy food yung Chinese food eh. Parang same. Number one memory. Na magkakasama tayo. Beruz. Actually, hindi yung Beruz. After ng Beruz, yung frozen yogurt. Oo. Ineme. Pero saan country ba nag-originate yung frozen yogurt? Ay, hindi ko din alam eh. Sa Greece. Totoo ba? Ang alam ko kasi unang try ko hindi ko makalimutan yun, pinakaunang try ko ng frozen yogurt sa Boracay. Tapos, siya, Greek frozen yogurt. So, feeling ko, dahil doon, feeling ko galing siya ng Greece. Hindi ako Ayun. sure. Pero ito po ang story ng Berus. Kasi yun yung ata yung first time na pinakilala sa akin yung shawarma. Ay, hindi, not shawarma. Kebab na may pita bread and stuff. Yeah. And then after kasi nung kami, nagtawag niyan, nag-froyo. Oo, yun. Ito na yung frozen yogurt. Sa to? Sa Tomas. Sa Tomas Morato. Magkatabi sila, magkatapat. Paano tayo nakapunta ng Tomas? Nag-taxi tayo? Oo, boxy. Confident? Ano yun? Wala tayong class noon. Ang eksena noon, anong tawag doon? Seminar ng job fair, parang ganun. Job fair seminar. So, mga naka-outfit tayo ng mga corporate attire. So, F na F nating, gumo somewhere else. Tama. I remember. So, pumunta kami ng, Tomas, tapos for the eat kami ng Beruz. Sarap naman. Tapos after, nag-froyo kami. Tapos ang ending, 20 pesos na lang yung natitira sa wallet. Kasi nga, first time namin, hindi namin alam paano yung kalakaran ng Froyo. Kasi timbangan Froyo. yung pala niya. Winiweigh pala siya. Ang ginawa ko kasi, itinodo ko yung lagay ng ice cream dun sa Oo, tapos may toppings pa, tapos Syempre, nadagdagan ng win ay 300. isang cup lang gano'n. 300? Bakit? Mga 200 plus. Mga ganun yung sa akin, 250 to 300. Sabi ko, shit, paano yung pamasahe ko pa uwi? Hiwa-hiwalay man din tayo. So, yung ginawa ko, tinext ko na lang si Budrata or tinawagan ko, napapaready na lang ng pambayad sa taxi, wala na akong pera. Kaloko. Ganun din yata ginawa ko. Or nag-withdraw ako somewhere. Oo. Inadaan ko yung box ganyan. Pero, yun. Ang funny lang kasi confident maglagay-lagay nung tapos nung magbabayad na, wala, 20 na lang natira, 50 na lang natira. Saka lahat kami, ilan tayo nun? Mga 8 tayo nun. Lahat kami na na Lahat biktima kami ng walang pera after. Correct. O yan. Tapos, kasi sa mga experience, isa din sa mga gusto ko ay, ang hirap. Ang tagal. Paki-edit Charing. Okay, masarap yung masarap ang Persian food. Try nyo na din sa Arya restaurant. Yeah. Yung authentic siya. Tapos, Ay, favorite ko before, may banana leaf pa ba kayo? Wala natin banana leaf. Indonesian ba yan? Or Siya? Southeast Asian. Southeast Parang fusion. Fusion! Masarap din dyan. Natatry ko na banana leaf o yung mga curry nila na ang favorite na ko food dun ang yung sarap. pasta na penang. Yung parang may shrimp paste kineme. Masarap. correct. Masarap din po sa Royal Indian Curry House. Ayaw mo sa Queens. Di sa Makati. Wag na doon. Peke yung pagkain. Kaya masarap yung butter chicken nila. Masarap yung butter chicken, pero madaming doon. Daming umawrang, gigigil ako. Market. Yung market mo Gigigil ako. So, ayun, masarap po ang food doon. Pero kasi kami ira ni Bex na tambay kami ng Greenbelt. Correct. Kasi Makati yung work ko, tas doon din malapit yung sakayan mo ng uwian. Oo, correct. Kaya convenient din sa'yo pumunta ng Makati. O kaya go kami ng Metro Walk. Correct. Ano pa ba yung mga natatry ko na masarap? Yung sa Sangyup, Korean. yung sa Sangyup, masarap. Yung sa akin yung 6 Doors. Tsaka yung Premier Sangyup ng BGC, masarap. Ang pinaka Hindi kachipan yung mga side dishes. Ang pinaka-favorite kong samgyupan is yung sa harap ng GMA. Nakalimutan ko yung Paul, please remind me. yung kinainan natin before nung birthday mo yon, birthday sa lubong mo, do you remember? Yeah, it's my birthday. Yeah. Ano pangalan nun? 24/7 yun open. Oo, yeah. Nasa tapat po siya ng GMA, di lang namin sure kung open pa ba siya. Or Open pa siya. Na ngayon? Giyomi? Giyumi! Giyomi. Yummy yung, parang nila yung Giyomi at saka Yummy. Okay. Tama ba? Tama ba ko, Paul? Please. Yan. Ano pa ba?
Mga foreign food na, yung hindi mo pa natatry, na bet mo itry. Masay ko na din Spanish food Mga paella. Sa Barsino. Masarap doon. Yeah. Lagi, may ira ko na pala tambay din ako dyan. As a Bertino girl. Mm-mm. Tapos, nakatry na rin ako ng Peruvian food sa may BGC. Alam niyo po yung BGC stopover sa may 31st Street. Yung tapat nun, Peruvian restaurant siya. So, once ko palang na-try, so, not really a Ang fan. favorite kong food from, Espanya is, taga-UST. Kimi! Totoks pala. Ayun, yung sa Spanish food, gusto ko ng paella. Ano mo yung word of the best sa paella? Paa? Really? Ano? From the word Elia. Papaella ka? Oo, gani. Pag gusto mo ng naka-lingerie ka, ganyan, para paella sa jowa. Gani. Di ko na Para kailangan. ma-L. Yun. Charet. Yun yung word. Bonus word of the Bex. Oo, correct. Paella. Ayun yung mga ko. Tapos, nung nag-travel ako sa Vietnam, hindi naman sa feeling ko mali lang talaga yung restaurant na napuntahan ko siguro, At saka, siguro mali lang din yung hotel na napagstayan ko. Pero hindi ko nagustuhan yung food nila. Ang masarap lang doon ay yung favorite ko na spring roll. Pero yung may tawag doon? Sorry, nakalimutan ko na, guys. Yung pa-soup nila na noodles. Pho, whatever, noodles. Walang lasa mga B, kulang sa betchin. Nasanay kasi tayo sa betchin. Sila walang ganun Alam ko, pinaka-bet mong na-try mo sa Vietnam is yung Korea. Wait! Ayan mga bets Ligwa ka na tayo. Maya-maya, Bookie Wonderland tayo. Maya-maya. Di ba nagsubmit ka sa Super question sinatch yung Anelia. Nagsubmit ka sa Vietnam? Oo. Yung isang giupan doon. Bakit? Ayun. Okay. Yung sa hostel. Pero sabi niya po, pag nagta-travel daw, Namiss ko talaga ang Filipino food nung nag-travel ako. Ang the best na i-try mo yung mahahaba yung pila. Kasi ibig sabihin, Masarap. sarap siya. Pero wala akong patience kasi sa Ang mga na-try ko na memorable sa akin sa Vietnam was yung egg coffee, coconut coffee. Ito yung mga kakaibang coffee na wala dito sa Pilipinas. And the blueberry mojito dahil milig ako sa blueberry. Nauuso ngayon sa Korea yung mga coffee na may mga greens. Greens, barley, charet. As in, diba coffee, iced coffee, tapos may green onion. Ano ba yan ang Tapos tsaka? i-mix. Meron Hindi pa ko ako nakita leaks yung nilalagay. Ikaw, Bex, kung gusto mong ito. Really? Hindi ko din bet. Nakita ko nang sa Parang talent siya ngayon sa Korea. Okay. Ayan. Okay. Yun lamang po. Correct. Tapos ng episode na to. Charing! Yan. Siyempre sa pagbabalik, mag-hear mo taste pa kami at saka word of the Bex. Oo. At syempre, abangan yung mga chika namin sa sa GG episode last Dear time. Bex. Oo. Yeah. Sige, bye! Bye. Hindi pa bye! Next segment. See you sa next segment. Gusto mo nagbabay. Hindi pa pala tapos. And we're back! Yan. Nakala nyo na wala na kami. More babay, more fun. Oo, correct. Syempre, hindi matatapos ang episode na to. Wala pa, Bex. Pero yun ang gusto ko na ring linyahan. Charing! Gusto ko yung karagya for today. Ayan, yun hindi na ba sa segment kung saan nag-react kung nag-suggest at kung ano ba tayo ng mga TV shows, movies, and for this episode, mag-hear mo, Taze. Yes. Ano ang iyong music suggestion for this app? Syempre, hindi na bago to. Pakinggan nyo na po ang Falling Forever ni Dua Lipa. Ang ganda. Aray. It's from the new album, Yeah, maganda nga. Radical Optimism. Maliban dun sa isa niya pang song na Happy For You. Ayan na, sobrang bonus na ito. Correct. Ako naman, more beanie, more fun pa din. Size lang pan trophy ko. Kaya nakapag-trophy ko outfit kami today. Oo. Hindi, pero ang aking suggestion is Golden Arrow. Yan. Kasi yun yung favorite ko recently na mini song. So, try nyo na i-check out. If hindi kayo masyadong mahilig dun sa mga Tagalog na Tagalog na bubblegum pop. Try nyo yung Golden Arrow kasi hindi siya tunog super OPM. Kudos to their prod team. Alam mo what I appreciate kasi with Beanie is parang recently kasi for the past how many years yung mga Pinoy masyado tayong nahilig sa mga
hugot na love songs. Yung masakit, na Mm. ganyan, mga Moira, ganyan. So parang ang refreshing lang na yung Bini, ang atake nila very bubbly. Tapos it talks about love, falling in love, kilig-kilig. Parang maiba naman yung atake. Ay, ma-share ko na sa kilig-kilig pero pang-watch mo na taste na to. Pero bibigay ko na sa inyong bonus. Dahil nga nagkaroon ako ng frozen shoulder at di tayo makagora ng kahit saan, lalo na sa office. Aha. Habang nag-work ako, nag-marathon po ako ng Fushigi Yugi. Ay! Natapos ko na. Ang sinaunang malanding bata. Correct. Si Miyaka. Oh my God. Correct. Sobrang ganda. Kilig na kilig ako. Tapos yung mga na yun siya. yung mga kanta din doon. Yung hear nyo na taste para mabalikan nyo yung childhood Hindi memories. ko, ang memories ko lang yung sa Ghost Fighter. Na song, oo. Pero yung Sorry. maganda, ewan ko ba sa mga Japanese anime, yung ganda-ganda lagi ng nila, story. True. In fair naman. Oo. Ayan, ito na talaga tong na to, Si Dara. yung skill ko. Hi, Miss Dara. Hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex! Yan. Yan. Since busog ang eksena natin this episode, hindi na makamove sa kabusugan. Oo. Ang ating word of the Bex ay Chanda Romero. Oh. Kilala mo ba si Chanda Romero? Oo, di ba tegi na yun? Uy, wali mo siya! Charing lang. Kontrabida rules po siya, pero alam ko more GMA siya. Ay, ganun so, ang ba? Chanda Romero po ay ang Chanena, gani. Mm-mm. So, after kumain, tapos lumaps. Oo, ang Chanda ay... Humehelo ang mga Chanda Romero. Correct. Kaya nga may mga pa-cover up kami para hindi nyo Correct. napapansin ang Correct. aming mga Chanda Romero. Correct. Crop top pa more. Correct. Ayan. So, thank you so much for joining us again. Yes, thank you for joining us and for always tuning in sa amin. At syempre, alam nyo naman, kakarelease lang po ng tawag nito, Dear Bex. Yeah. So, ibig sabihin, hindi nyo lang po kami maririnig twice a month, but maririnig nyo na po kami weekly at Correct. mapapanood nyo na din kami weekly. As ikaka girlies. Oo, akala mo walang problema. Akala mo walang daming trabaho, time. di ba? Correct. Ganon. So, maraming salamat. Hindi po namin yan gagawin kung wala kayong support. Oo, true. Oo. And naman, maganda naman yung feedback sa Dear Bex. Oo, maganda yung feedback sa Dear Bex. Abangan nyo po ang susunod na Dear Bex at maraming salamat sa inyong support. True. Ayan. Ang dami na namang sinasabi, nanggigigil ako. Yan. If Ayan, gusto nyo magbakasyon, ayoko na siyang Dahil- i-promote. sige na. Charing For the lang. last time. For the last. Binigyan ng tami. Ayan, hindi po. Kung gusto nyo po magbakasyon sa Islang Pantropiko, go na po Oo. kayo sa Mindoro, pero haggard ang biyahe, ha? O na nagsasabi sa mga hindi sanay magbiyahe, mahahagard kayo. Kasi 4 hours to 6 hours din yung i-spend ninyo dun eh. Correct. Kung wala kayong sasakyan na, mahagard talaga. Pero kung meron, hindi naman. True. Ayan, ang pupuntahan nyo pong hotel ay Isla de Oro. Ayan, for the last time. Sige, charing lang. Charing lang. And syempre, i-like nyo na rin po ang Mr. Bubu PH sa Correct. Facebook at IG. Nakapahinga lang kami ngayon kasi ang dami namin ginagawa ni Omid. Pero, we will do something more maybe in the coming months. Oo. Okay. Pagalingin nyo naman muna ako. Kasi, diba? Siyempre, don't forget to follow us on our socials at Baxter's Podcast, ganyan. At Romel Paul 620. Andito yan, nalagay ko na. May paandar akong art card. Oh. Ganyan. So, Na-follow nyo na rin ako kung gusto nyo malaman ng personal life nandito ko. yung kay Jonah. Tama ba? Baka kaya nandito pala sa kabila. Oo, Basta Jonah. nandito. Na may 4 is, minsan naghahanap ako ng mga talents and nag-outsource ako ng freelancers Correct. para sa production. So, ayun. Kung kailangan nyo ng marketing consultation, just message me. True. And syempre, kung saan man kayo nakikinig, if you are listening up to us on YouTube, please like and subscribe. If you're listening to us on Spotify, Apple rate Podcasts.
Yeah, 5 stars. And syempre, kung nasa Facebook kayo, yan, like us. Uy, dumadami na yung followers natin. I'm so happy. Tsaka mga likers. Active kami ngayon sa Yesbook niya. Oo, tsaka sa TikTok, thank you Dami naming views, umaabot ng 1,000. Gigigil ako sa inyo. Ayan, kilig. Oo, nakikilig ako. So, follow kasi talagang pinupush namin kahit nasikaka siya. Oo, i-follow nyo lang kami ng i-follow kasi ayoko na magtrabaho. Ito na lang yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya namin siya pinupukpok para Oo. makapag-R-word na kami. Oo nga. Tignan mo, tuloy yung si Mother Lani nagtatanong na monetize ba to? Nasusokot ako sa mother nito kasi kailangan alpha ka lagi. Oo, taro ba ako ng bravo. Oo, ayan. Again, thank you very much. Konti na lang weekend na at abangan nyo ulit kami next week. Dear Bex naman tayo. Oo, true. And sa susunod na linggo, kita-kita ulit tayo dito sa Bexters! Bye! Always be kind. Bye, kain tayo. Ang dami. May turon pa akiz. May fishball pa. Ang dami pa kwek-kwek. Mm. Oh, padala mo. Levi, nasan ka ba? Kung kukulangan ka sa itlog dyan. O cat. O fishball. Charek. Isaw. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.